may na. Hindi mo alam sinasabi mo, Ellen Tordesillas. FB fact-checker ng mga tanganistang bubonista ni Ngagba, mga dilawan, pinklawan, mga komunista. Hindi po pinalampas ni Senador Marcolita. Ginisa! Sa Senate hearing patungkol sa mga peking mga post ng mga hinayupak na mga trolls ni Bangag. Nagkautal-utal si Aling Ilin. Kala ko si Aling Puring. Buti na lang, nandiyan si Senador Marcolita, makaganti man tayo dito kay Ellen Tordesillas, anak ng kagwang. Alam niyo po itong Vera Files, sila po, biktima rin po ako dito eh, ng Vera Files. Alam mo ako yung FB page ko, nung 2022 kasagsagan ng election, sinuspende nila. Antindi ng suspension kasi walang parang indefinite suspension, walang sinasabi kung kailan mabalik. Apila lang ako ng apila. Siguro mga ilang taon ko yan inaapila. 3 years siguro, I think 3 years pa. Ay, hindi naman siguro 3 years. Kasi 2020, I think 2021 suspended na ako eh, 2021. Kailan ba bumalik yung FB ko? 2021, 22, 20, mga almost 1 year din lang pala ako na na suspende sa FB. Vera Files yung nang FB fact-check sa akin eh. Anong pina-fact-check nila? Yung mga rally. Yung mga rally lang, nagla-live ka, yun. Paano nagiging fake news yun, anak ng kagwang? Yung mag-attend ako ng mga meeting di avance, nagbibideo, live, na fact-check ako dun. So, mga almost, mga 1 year pa ako suspende. Pero nakabalik din, in-appeal ako lang. Kaya ito po ang ating pag-uusapan na magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated. At suportahan niyo po kami sa Berada Aguila, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Berada Aguila YouTube channel. Tulungan niyo naman po kami. Dumami po yung aming mga subscribers. Okay. Mahalaga po kasi itong itong usaping itong mga fake news. Kasi ang nangyayari po kasi ngayon, pag ang mga DDS mag-komentaryo, pag hindi magustuhan nila yung komentaryo natin, ang tawag po doon fake news. Pero yung mga talagang fake news na balita laban sa mga Duterte, Marcolita, mga kalyado ng mga Duterte, hindi nila kinukonsiderang fake news, totoo daw. So ito po yung ating pag-uusapan ngayon, pero yung mga fact-checker kasi, Rappler, Vera Files, talagang mga kasabwat ito ng mga buhaya dyan sa gobyerno. Pakinggan po natin ang balitang ito muna bago natin pag-usapan yung banatan. Target ipatawag ng Senado ang social media giant na Meta dahil sa paglaganap ng fake news sa internet. Bukod kasi sa fact-checking platforms, responsable rin daw ito sa mga online content. Narito ang agenda report ni Hannah T. Naparant sa fact-checking organizations si Senator Rodante Marcoleta dahil sa mga kumalat na peking impormasyon online tungkol sa kanya. Una, ang post na pinilit lang daw ng senador si Witness Orly Guteza magsalita tungkol sa pagkakadawit ni na dating Speaker Martin Romualdez at Zaldico sa pagtanggap ng kickbacks sa infra projects. Pangalawa, ang circulating post na sinabi raw niyang walang kwenta ang Noche Buena. Ikatlo, ang larawang ito na nagpapakitang tila inaabutan daw siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng alak sa kabila ng pagiging INC member niya. At pang-apat, ang pag-kick out daw sa kanya sa Senado. Kumontak daw siya sa Vera Files para ma-take down ng mga ito, pero hindi raw siya pinansin. Kaya't ang team niya na ang nag-effort para ma-track ang may pasimuno ng posts. Alam naman po ninyong completely fake po lahat ito eh. Bakit kinakailangan kami po ang gagawa ng paraan? Magsikap kami sa sarili namin para ma-take down lang ito. Tila hindi raw importante sa Vera Files ang nasabing posts.
Pero giit ng organisasyon, trabaho lang nilang mag-classify ng posts bilang false, fake o misleading. Dapat daw, bawat isa sa publiko ay sinusuri ang lahat ng posts online bago ito i-share. Trabaho kasi yan, dapat talaga ng bawat gumagamit ng social media. Hindi ko na kailang, Mr. Chair, hindi ko na kailang i-fact check ito. Alam kong mali ito eh. So tama, Correct. tama. Sorry, Chair. Tinatanong ko po kayo eh. So tama po yung So ginawa kami niyo. pa po ang gumawa ng May- paraan. Imbes na kami mag-rely sa inyo at para lang mapabilis sa Meta na i-take down ito. Ang nagtitake down po ay ang Meta, yung may-ari ng platform, hindi po yung fact-checkers. Nang tanungin ni Senator Robin Padilla kung may political biases ba sila bilang fact-checking organization, bias daw sila sa katotohanan. Hindi pwedeng iasa sa fact-checkers ang laban sa disinformasyon, di ba? So dapat talaga bawat isa sa atin yung lahat-lahat natin gumawa ng ating paraan. Ipinapanukala ngayon sa Senado na pagbawalan ang multiple accounts ng isang individual. Iuugnay daw ito sa National ID System ng bansa para wala nang magdoble ng social media account. Ang dali mag-register. Gusto nyo ako na magre-register ka agad ako dito eh. One day lapot-pot ang pangalan ko, tatangkapin eh. Gusto ni SP Soto iapela ito sa service providers ng social media platforms. Sa susunod na pagdinig, target ipatawag ang Meta para linawin ang guidelines nito tungkol sa pag-takedown ng false information online. Para sa agenda, Yari si Lolomita dito. Alam mo sa akin, tama lang yung FB Philippines, ipatawag ho talaga. Kasi nakikita ko yun rin yung pagiging bias ng inayupak na FB na yan eh. Kaya nga ako, pansin nyo, hindi ho talaga ako nag-post ng video na, ito komentaryo natin sa YouTube, hindi ko pinopost sa FB. Kasi bias talaga ang FB. Pag ikaw nagdedepensa sa mga Duterte, matitik down yung FB page mo. Nakailang page na ako na-take down eh, kaya napapagod ako dyan sa FB. Bukod sa walang kita dyan. Kaya, kumbaga, yung effort mo ba sa matagal na panahon, pinagsikapan mo yung channel mo, yung page mo, no, na lumago. Pero sa isang iglap, kaya nilang i-take down ng FB Philippines. Pansinin nyo, pag yung mga DDS ay panay post ng post, pabor sa mga Duterte against sa bangag admin, suspended ka. Kung di mabura pa yung page mo. May bias o talaga, yan ang tunay. Kaya dapat ipatawag tong FB Philippines. Tanungin po natin kung nabili na ba ni Palaka. Kasi nung kapanahon ni Tatay Digong, nakontrol talaga yan ng Dilawan, no? Yung FB. Ngayon alam ko, kontrolado pa rin ng mga Dilawan, pero nga, yung mga Dilawan, kumakampi sa mga Marcoses, kaya sila, saan ni pwersa ngayon? At pumapabor sa kanila yung FB. Pero sa YouTube channel, hindi nila kayang kontrolin. Sa YouTube. Pero ito sa FB talaga, anak ng kagwang eh. Sa inyo na lang yan, Lolomita. Okay, umpisahan po natin yung mainit na sagutan sa hearing po sa pagitan ng FB fact-checker Ellen Tordesillas at marami pang iba labang kay Senador Marcolita. Narito, pakinggan po natin. Banggit ni Yusek Precious Hipolito. Pero sa mga susunod na araw pa siguro magkakaroon ng katuparan yan. Pero may binabanggit kayo mga fact checkers ngayon eh. Opo. Katulad ko po, Mr. Chair, napakarami pong mga fake news na iniugnay po sa akin. Ito pong isa, kapungan nito ay Orly Gutesa, Break Silence. Pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta. Ito po yung isa, no? Pangalawa po ay ito po, napakaraming fake news ang lumabas. Ito po nakalagay pa po. Dear Rodante Marcoleta, sabi po niya, bakit pinag-iinitan mo ang tradisyon naming mga Katoliko? Ito po ay Noche Buena raw. Pero excited makatanggap ng Christmas bonus. Sa totoo lang, Mr. Chair, wala naman po akong binabanggit ng kahit ano tungkol sa Noche Buena. Ito po ay lumitaw makaraan na pag-usapan na meron yatang nagsabi
na opisyal ng ating gobyerno na ang 500 pesos ay kasyang-kasa sa Noche Buena. Wala po ang kinalamanan doon sa pagkakapahayag noon at bigla pong lumitaw lahat ng mga fake news laban sa akin. Intindi, Yan no? po yung pangalawa. Dito muna ako sa kay Orly Gutisa. Marami nga rin akong napanood diyan, nakikita sa sa FB lang na bumaliktad na daw itong si Orly Gutisa at ikinanta na si Marcolita na pinilit lamang ni Defensor at Marcolita itong si Gutisa na magsalita. Yun yung pinapalabas nila Yung nung uminit na talaga, natumbok na yung palasyo, kumakatok na sa pintuan at tinira na talaga ni Saldico, si Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Sandro, yung first family sa flood control. Talagang uminit po yun. Pinapalabas nila na pinilit lang si Gutisa, pero at the end of the day, yung katotohanan lumalabas pa rin. Hindi yun natitik down talaga, no? At ewan ko kung napadilit ba nila Senador Marcolita. Pati sa Noche Buena, alam ko cover up yung ginawa ho nila kasi napasok po sila doon sa 500 pesos na Noche Buena. Tinamaan ang Marcos admin doon dahil sa sekretary ng DTI, tama ba ho? Na 500 pesos daw ay kasya na sa Noche Buena, anak ng kagwang. Kaya binatikos So ngayon kinanter ng mga ensaymada bulager. Alam mo naman, maraming trolls itong Marcos admin. Umami naman ho sila Mga bayaran. So kaya nilang maniubrahin Makikita mo, yung mga nagko-comment, walang mga profile picture, nakalak. Profile picture, minsan Indiano, minsan Arabo. Nak ng kamote, dami nilang mga trolls, baka hire talaga isang sa kumpanya itong trolls nila. Hire talaga. Ang layunin lamang, magpapakalat ng fake news. Pero, ang nakakalungkot, hindi man natitik down ang mga hinayupak ng mga FB fact checker. Loyo. Ang pangatlo po, ayaw po talagang tumigil. Ilagyan po ako ng litrato. Parang inaabutan ako ng Red Horse ni dating Pangulong Duterte. Ayan po. Alam naman po nila na iglesia po ako at hindi po kami umiinom ng kahit anong alak o anong inuming nakalalango. Tagay daw, Sin. Yan, AI generated po yan. Sa panahon po kasi ngayon, yung AI generated, lahat imposible. Kahit ikaw, katabi mo si kunyari, gusto mo katabi si Baki, kaya no? Tapos, nagpupulburon kayong dalawa ni Baki. Kaya talaga. AI generated po yun. Malang imposible. Tapos, ipapakalat sa social media. Magmukhang totoo. Tapos, isishare pa ng mga trolls, anak ng kagwang. Yan, Red Horse. Kadami-daming iabot. Red Horse pa talaga. Putang ina. Anak ng kagwang ng mga tanganista na to. Talyanista, na? Ayan po. Ah. At ang pangapat po, ayan na naman. Teka lang. Baka counter yan, Senador Marcolita, ng mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Bangag. Kasi nga, di ba, may video si BBM, I think parting Cavite ba yun? Yung kasagsagan pa ng akap, na ganyan, mga 7-7 ba? 7 billion akap, 7 billion tupad, 7 million AX, maip. Nakuuna ng video si BBM doon na merong, ewan ko kung sino yun, nag-abot, Nag-abot sa kanya. Yung inabot, alam mo yung parang plastic ng pulburon. Yun, hindi AI generated yun. Talagang totoong nangyayari, Pero ito kasi, AI generated na talaga. Baka ito yung ganti nila. Kita mo, putang ina, kintab ng plastic Tapos, puting-puti yung laman. Putang ina, pulburon talaga. Tapos yung pagkaabot, talagang abutan ng sindikato tuloy Napapasok lang, sabi po, Mr. Chair. Yari na, Marcoleta, na bigla sa mabigat na hatol sa kanya. Tanggal na siya sa Senado. Paano naman po kayo magiging masaya sa ganito? Kaya po,
Ganito kasidhi po ang pagtatanong ng ating chairman at nandito po ang ating Senate President at nandito po ang pinakasikat sa social media, si Senator Rapi Tulfo. Tingnan mo ha, yung post na yan kakapasok lang na balita, tanggal na si Marcolita, mukha ni Romualdez nandyan, no? Alam ko yung ano na yan, yung post, yung hugot nila, yung patungkol sa Comelec, no? Dahil nga si Senador Marcolita, kinasuhan din nga si Senador Marcolita eh. Doon sa sa ang tawag dyan, yung election donation ba? Campaign donor. Yun yung issue doon. Pero putang ina, bakit tanggal agad? Wala bang trial? Wala bang preliminary investigation? Wala bang tanggal agad? Itong mga hinayupak na mga vlogger ng mga Marcoses Dilawan, makapag-assume sobra-sobra eh. Tatawagin ka agad guilty criminal, anak ng kagwang. Tuloy oh. Lahat po kami ay nagrereklamo sa nangyayari. Mhm. Ako po bilang, siguro, kailangan ko rin pong ipagtanggol ang sarili ko, Mr. Chair. Gumawa po ako ng paraan eh. Sinaliksik po namin kung sino yung gumagawa nito tungkol kay Gutesa. Napansin po namin at nakuha namin na a certain CDG Media Minds was promoting around 12 ads of the same topic on Meta. Ang registered mobile number ay nakuha po namin, nakarehistro kay Luis Orbon. Na-track po namin yan. At pagkatapos mo na ma-expose ko sa program namin, siya mismo ang nagtanggal. So naunahan po namin ang ICCI ba yun? Naunahan po namin ang DICT. DICT. Mabuti tinanggal po yun. Kasi nakuha po namin yung kanyang pagkakakilanlan. Pati yung kanyang telepono, nakuha namin pati yung kanyang ano na yun? Pangalan. Marami po eh. Yung kanyang magkakakilanlan sa kanya. Yung ginagamit sa Facebook. Yung email address po niya, pati website niya, nakuha po namin. Kaya siya Email na po ad. ang nagtanggal. Mhm. Pagkatapos, ito pong Noche Buena, ganun din po ang ginawa namin. Isang tao lang. At iniulat din po namin sa aming contact sa Singapore na baka sakaling, ito po, inalis niya rin. Mhm. Ngunit, ginamit na recycle po para ganun ay makarating na naman sa ibang kaparaanan. Mhm. Ang problema dito, Mr. Chair, kagaya po na binabanggit ni Yusek Precious kanina, bakit po yung mga fact checkers po na alam natin, ang fact checkers ng Meta ay Vera Files at saka ang Rappler. Rappler. Mhm. Bakit po hindi nyo ma-take down kaagad? Ang ginawa lang po ninyo, inilabel ninyo na misinformation. Mhm. At pagkatapos, naging demote na lang. Para sa ganoon ay makita ng kukunting tao na lang. Bakit po ganoon? Paano kayo naging fact checkers? Alam naman po ninyong hindi totoo. Kaya tama po yung sinasuggest nyo, dapat objective yung mga fact checkers. Yung walang kinikilingan, hindi namumulitika. Yari, iyak. Paano kayo nagiging FB fact checker? Pera-pera kasi yan. Tsaka, paano kina-qualify ng Meta na ikaw, ito Rappler, magiging fact checker ka? Ikaw, Vera Files, magiging fact checker ka? Kasi pag tinignan mo itong mga hinayupak na to, puro communist. No? Mga sympathizer ng mga kaliwa. Pag-post, pabor sa mga Duterte, ang nangyayari, anak ng kamote, dinidelete, pinifake news. Kawawa yung FB page, suspendido pa. Pero pag-post laban sa mga Duterte, hindi madidelete. Pag-post laban sa mga kalyado ng mga Duterte, okay lang, hindi didelete.
Putang ina, ito maliwanag na pamumulitika eh. May political color eh. Alam naman natin, Celine Tordesillas, Dilawan. Alam mo natin, Rappler, Dilawan. At durog sila sa panahon ng Duterte admin. Ang lakas din nila eh, mag-fake news sa panahon ni Tatay Digong eh. Minsan wala kang makikitang mga dilawang mga page na take down. Ang karamihan mga DDS, kahit titingnan po ninyo sa FB. Kaya ako napapagod ako sa FB. Wala na nga. Yung komentaryo ko, ito lahat, mga mabibigat, hindi ko pinupost sa FB. Kasi nga naranasan ko na yung ginawa ng Vera Files nila sa akin. Eh, sabi ko po, tangina, pag report muli ako, ano po mangyayari sa akin? So, wala na po akong FB page. So, gawa na naman. Nakakapagod pa naman sa FB. Magagawa ng page. Matagal dumami yung subscriber, pero madaling mag-trending yung mga post mo, kaya madali ka rin mabura. Yun nga. Inggan natin ulit. Alam naman po ninyong completely fake po lahat ito eh. Mhm. Bakit kinakailangan kami po ang gagawa ng paraan? Magsikap kami sa sarili namin para ma-take down lang ito. Sapagkat hindi lang po nakakainis eh. Nakakasira po talaga. Kung sa akin lang po siguro, hindi ko masyadong iindahin ito eh. Ang problema, kapag nakita ng mga tao kahit hindi totoo, pinaniniwalaan po nila eh. Mhm. Their ability to mislead people, yun po ang masakit sa akin. Sa akin, kahit na hiyain ninyo ako, hindi masyado siguro sa akin yun. Ayaw ko lang nami-mislead ang mga tao into believing na ito po'y totoo. Malaki pong problema yun eh. Mhm. Ano po bang pagkakaiba ng misinformation at saka disinformation? Mhm. Secretary Monilagan, kasi sinabi mo kanina, misinformation. Wala po akong nakikitang pagkakaiba ng dalawa na yon. Correct. Kung misinformation, they're getting the wrong facts altogether. Pareho lang yun ah. Misinformation, ganun din. They try to mislead people. Kahit pagbaligtarin nyo yung dalawang salita na yun, Correct. iisang kahulugan nun. They will get the facts wrong for people to be misled. Period. Mhm. Walang mapapakinabang doon. Why can't the fact checkers in the meantime do something? Sabi po kanina, ma'am, sabi mo, Attorney Bautista, meron jurisdiction tayo. How come that we have a jurisdiction but we cannot do anything about it? Mhm. So this is an empty jurisdiction. Mhm. Attorney Bautista. Ako. Opo. Sa RA 10175 po kasi, or the Cybercrime Prevention Act, meron po kasi tayong jurisdiction over, for example po, in this case, pag yung na-damage na tao ay nasa Pilipinas. Depende po kasi yan kung magkakaroon po ng kaso against the person, tapos yung pong subject nasa ibang bansa. Yun lang po, magkakaroon po ng proseso na magkakaroon ng filing of cases over the person na nasa ibang bansa. Yun nga lang po, magkakaroon ng iba na namang pag-uusap if may implement po yung kung ano man yung kailangan nating mechanism na para mapa-implement yung mga Attorney, parang ibig pong sabihin ni Senator Marcoleta, ba't hindi ma-take down kaagad? Mhm. Opo, parang yun po eh. Parang kumakalat na ba? Kung hindi pa nila ginawa ng paraan na sila Hindi na yung nire-report. magpa-take down, hindi pa mati-take down. Parang bang ang tagal. Parang wala tayong jurisdiction talaga. Parang ganun. Wala tayong power. Parang ganun po. Yes, Mr. Chair. Bakit sa dalawang pagkakataon nagawa namin? Mhm. Dahil lamang sa pagsisikap namin na hindi mamislead ang tao, kami na ang gumawa. Ito po ang paraan, alam nyo naman eh. I-report ng user sa Meta sa Singapore. Meta Philippines delegates it to our third-party fact-checker. From the third-party fact-checker feedback, Meta in Singapore will take down degrading yung mga findings na yun. Bakit hindi nyo magawa yun? Bakit po kami nagawa namin? And we successfully took down at least 2 fake news. Attorney? Tulad din po na sinabi ng PNP kanina, nagagawan po kasi ng request sa mga social media platforms. Pero hanggang dun lang po kasi yung kaya namin gawin, hanggang mag-request. Tapos hindi Attorney, nagawa nga namin 2 beses. Eh. Kaya, The question is, how come we did it before you can do it? mhm.
Bakit kay Nagawa po Marcolita? namin. Pero ayaw na namin pong gawin dahil dapat kayo pong gumawa to protect us. Ang dami po ninyo eh. You are there to simply protect people. Mhm. Simple lang, Senador Marcolita. Ang FB fact-checker, pag ang post, gaya ng sinabi ko, ay mga kaalyado ni Duterte yung tinatamaan, biktima ng fake news, hindi po yan mabubura. Kaya alam po nila kasi legit daw yun. Pero yung post na kontra sa gobyerno, bubunistang tanganista, nakangiwi ang panga, ay mabubura agad yun. Kahit totoo, buburahin nila kasi tatamaan sila ng katotohanan. So hindi FB fact-checker tawag sa kanila. Sila ay FB fake news maker. No? Mga fake news maker eh. Teka lang, sagutin lang natin yung yung try natin yung sinabi kasi ni Senator Marcolita. Ano po yung pagkakaiba ng misinformation at disinformation? Ang misinformation ay maling impormasyon, maling impormasyon na ibinahagi ng walang masamang hangarin. Halimbawa, nag-post ka ng maling balita sa social media dahil inakala mo totoo ito. So, misinformation. So, hindi mo sinasadyang gumawa ka ng maling balita, no? Kasi ang pag-aakala mo lang ay totoo, so na-misinform ka. Ay, hindi yan tama. Pero itong disinformation, sinasadyang pagbabahagi ng maling impormasyon para manlinlang, manira o magdulot ng pinsala. Yun pala yung pagkakaiba, no? Yung disinformation, talagang sinasadya po nila na magpakalat ng fake news, manira, no, black propaganda, no, para madurog ang isang personalidad. So yun yung pagkaiba, misinformation, disinformation. Sa misinformation na mali lang. Pero dapat pag ikaw ay tingnan mo kunyari ito misinformation na mali, no? Hindi mo sadya na ganyan yung gusto mong palabasin, na misinform ka. Pero pag hindi mo dinilit at pinanindigan mo, hindi na yan misinformation. Ang tawag na doon disinformation. Tama ba? Kasi hindi mo pa dinidelete eh. Dapat dinidelete mo na. Kasi na misinform ka, makikita mo naman. So, sinasadya mo na, nagiging disinformation. Tuloy, Senador Marcolita. Unahin po natin yung ating mga fact-checkers. Ito Okay na. lang sa'yo, Senator Marcoleta. Opo, unahin po natin ang Vera Files. At tayo na, Vera Files na. Magandang umaga po. Alam mo, maganda itong hearing kasi at least marami tayong mapaliwanag. Ay. Maraming points na ni-raise si Senator Marcoleta. So, isa-isahin natin. Isa kasi yung papel ng, ano ba yung fact-checking? In the first Sige nga. place, diba? Ang fact-checking kasi ay isa yan sa pagsusuri kung tama o mali yung isang post na lumalabas sa social media, di ba? So, ang trabaho ng dalawa ang official fact checker ng Facebook dito sa Pilipinas, yung No. Vera Files at saka yung Rappler. Pero ang trabaho ng fact checking ay lahat na gumagamit ng social media may dapat magiging fact checker. Oh, lol. Ang trabaho daw ng fact-checking ay lahat-lahat ng mga gumagamit ng social media ay dapat fact-checker. Ay, gago na. Paano nangyari yun? Di, dapat wala na kayo dyan. Tingnan mo dalawa lang yung fact-checker sa bansang ito. Eileen Tordesillas at si Maria Risa. Putang ina, tanungin nyo nga yung mga sarili natin, sino ba tong mga hinayupak na ito? Meron ka bang makikitang patas na pag-fact check? Ano sa tingin ho ninyo? Sa Rappler at saka Vera Files? Ang sagot, walang patas. Kaya dapat tong Mita ipatawag talaga, Putang, nag-isahin nyo
FB Philippines na yan eh. May political color kayo, mga hunghang. Dapat hindi kayo qualified sa pagiging FB fact checker. Taka na meron kayong political affiliate eh. Na dapat hindi kayo dyan nagiging FB fact checker eh. Alam namin, dilawang kayo, mga kaliwang grupo, mga kaliwang sympathizer. Diyos ko, animal FB pa. Mautak din talaga itong mga hinayupak na to, no? Paano ba sila nagiging FB fact checker? Nag-enroll sila. Nagsumite sila ng kwalifikasyon, tapos sila lang daw dalawa yung pinaka-legit. So, ibig sabihin, kung ang panel sa tingin nila ay mali ka, fake news ka. Pero kung sa tingin nila, yung dalawa lang Maria Risa at saka Ellen Tordesillas, ay goods yung post mo at pabor sa kanila, putang ina, hindi ka fake news. Good ka. Ang labo Miss Ellen Tordesillas, alam namin, dilawan ka. Di ba? Hindi ka yung bawat isa can be a fact checker and Why? should be a fact checker pag gumagamit ka ng social media. So, ang ginagawa sa fact-checking arrangement, tama yung sinasabi ni Senator Marcoleta na ang fact-checking arrangement namin sa Meta, di ba? Kina-classify namin pag may ano dito? Araw-araw kasi sinascore na May na! Hindi mo alam sinasabi mo, Ellen Tordesillas. Ipipag-checker ka, utal-utal ka, mana ka kay ngiwim. Anong may na? May ni mo? Roko-roko ka, ma'am. Kaya tuloy, namin tinitingnan namin lahat ng mga post sa social media, saka alamin namin kung alin doon ang pwede namin ma-fact check. Dami-dami talaga, hindi naman pwede namin kaya lahat. Kaya kailangan talaga bawat isa sa atin magtulungan at magpa-fact check, ganon. So paano namin kina-classify yung priority, di ba? Yung priority na kung anong unahin namin, ganon. Na isa dapat statement of fact, di ba? Hindi pwede kami mag-fact check ng opinion o kaya yung fiction. Di ba? Correct. Dapat statement of fact ang aming ipa-fact check. Number 2, dapat relevant. Di ba? Yung may kabubuluhan. Narinig nyo, yung opinion ay hindi pwedeng i-fact check. Putang ina, kalukuhan nyo eh. Marami na pong mga nag-o-opinion. Marami na pong komentaryo na dinidelete ninyo ang video. Popost lang, dinidelete ninyo. Kaya nga ako hindi na ako naglalabas ng video eh. Sarili naming opinion eh. Fake news daw. Pag mag-opinion kami, komento kami against the government, criticize kami against the government, fake news na yan. Yan ang kanilang nakikita ngayon eh. Pero pag pumuri ka para pabor sa gobyerno kahit mali, kagaya dyan sa bakit hindi nyo finact-check yung Bukana Bridge? Bakit hindi nyo dinilit yung post ng mga bubonistang tanganista na inangkin ni Marcos? Bubue mismo galing sa bunganga niya na Marcos Legacy daw yung Bukana Bridge. O bakit ngayon nag-circulate pa rin ang video na yun? Yun ay maliwanag na fake news dahil yung Bukana Bridge ay hindi po yan Marcos Legacy. Under build program po yan, Duterte Legacy. Walang ambag si Bangag dyan eh. Meron ba kayong dinilit na video? Mga unga-unga ka na, Alin. Ilin. Ilin! Ba't iba yung mukha ng Ilin na ito? Gusto ko yung Ilin Adarna. Ganda nun eh. Wala, aminin nyo na, meron kayong political color, political affiliation, mga dilawan, pulawan, bangagista, talyanista. Hindi nyo kaya mabura yun eh. Simple lang naman eh. I-fact check mo na yun eh. Kahit yun man lang kay mga Marcos, mga post, kay Bongbong, kaya sa FB niya. Ang daming mga fake news, mantakin mo. Si Claire Castro, bakit yung mga pinagsasabi niya, puro fake news, hindi mo ma-delete, ma'am?
Nakanang kamuti ka, gusto mo, i-delete kita dito sa FB ko. Sige nga, tuloy oh. Luhan sa bayan. Mm. Yung away ni Ellen Adarna at saka ni Derek Ramsey, no? Kung sino nagsasabi ng totoo, hindi naman pakialaman yan. Putang ina, wala kami sinasabi, makialam mo kay Elin Adarna. Dito tayo sa politics. Tangina, kakabanggit ko lang Elin Adarna. Elin Tordesillas. Buto, saan tayo issue ng bayan? Elin Adarna, Di kabuang. ba? So, ang alamin, ang pipiliin namin ay pa-fact check yung may para sa amin yung relevant sa bayan. Ganon. Kana, ah. Madam, let's Dapat- Senator concentrate. Marcoleta, opo. Let's concentrate, Mr. Chair, on the 4 instances I have cited. Patay. Number 1, ito pong ginawa nila tungkol kay Orly Gutesa. Orly Gutesa is a witness in the Blue Ribbon Committee. He was the lone witness. He was the lone witness who connected the dots between Saldico and Martin Romualdez. Ngayon gumawa sila ng fake news. Orly Gutesa break silence. Pinilit lang ako ni Defensor at Marcoleta. So, ang ibig sabihin nito, gusto nilang palabasin na yung sworn statement na ginawa ni Gutesa before the Blue Ribbon Committee is a fake one. So, hindi ba importante sa inyo na i-fact check nyo ito o hindi? No, you have to answer me. Hindi importante ito. Advice ko lang po, refer nyo po lagi sa chairman. Opo, para po hindi po tayo masyadong uminit, baka umapoy. Nawa ni Senator Marcoleta, yung maganda yun. Yun yung talaga dapat gagawin ng bawat tao. Kaya, Tangina, ulol. Na. Tangina, huwag mo kasing personally si Senador Marcolita. Dapat sabihin mo, Elin Tordesillas, Mr. Chair. Ang sinasabi ni Senador Marcolita, maganda yun. Hindi mo sinagot. Bakit hindi mo agad pinadelete yan? Hindi mo na FB fact check, Elin Tordesillas. Yung kumakalat na sinabi na si Senador Marcolita daw. Ayan, bumalikwas na daw itong si Gutesa. Pag na pinakalat nyo yan eh. Dapat binura mo. Yan ang tanong dyan. Ba't hindi mo binura? Kasi nga, pro Duterte si Marcolita buang. Ayaw nyo na lang angkinin sa aminin. Oh. dapat mas marami pa ang katulad ni Senator Marcoleta Lo! na siya na mismo ang nagpa-fact check. Trabaho kasi yan dapat talaga ng bawat gumagamit ng social media. Hindi ko na nga Oh, lol! Trabaho daw dapat daw ng gumagamit ng social media. Eh di, ano bang saysay sa trabaho mo? FB fact checker ka, eh di umalis ka na lang dyan sa Mita. Sabihin mo sa Mita, ako na lang magiging FB fact checker, si Bisdak na lang. Dahil matanda ka, nagurang ka na, ayaw mo nang mag-FB fact check. Ano? Hindi ko tanggap yung sinasabi niya na kayo magpa-fact check. Putang ina, para ba saan yung pagiging FB fact checker mo? Pag yung trabaho mo, ibinibigay mo sa mga netizen. Siyempre ikaw mag-check yan. Ano, pag mga fake news against Duterte, kami na magpa-fact check, kami na magre-report. Kayo tatahimik lang kayo. Pero pag post against the Marcos admin, mga dilawan, pina-fact check din nyo. Ba't ayaw nyong aminin na yung pagiging FB fact checker ninyo ay para lamang yan sa mga poon ninyo, mga dilawan, pinklawan, bubunisang tanganis, na hindi para sa mga kaalyado ng mga Duterte. Kasi madali lang naman i-determine mo yung mga post eh. Pag against the government or pro-government, against Duterte, anti-Duterte, madali lang piliin. Masisensored naman yan ang mga hinayupak na yan eh. Oh, masosort nila, oh, pakiti. Pagtag agad ng Duterte, makikita mo lalabas mga Duterte dyan. Pagtag ng Marcos, malalabas mga Marcos dyan. Pagtag ng mga dilawan, lalabas yan. Titingnan mo na lang yan. Pag Duterte, dinidelete mo na agad. Dinidelete na nila. Pag against the government, dinidelete na. Pag pro Duterte, hindi na dinidelete. Hayaan mo na natin mag-circulate para makadamage. Hindi kayo fact-checker. Kayo ay defender ng mga kaliwang grupo, defender kayo ng Marcos admin. Hindi kayo defender sa freedom of expression at freedom of speech. Attack dog kayo. Yan ang maliwanag dyan. Tuloy yun.
kailang, Mr. Chair, hindi ko na kailang i-fact check ito. Alam kong mali ito Correct. eh. So Correct. tama, sorry, At Chairman. tinatanong ko po kayo eh. So tama po yung So ginawa kami nyo. pa po ang gumawa ng Comment. paraan. Imbes na kami mag-rely sa inyo at para lang mapabilis sa meta na i-take down ito. Okay, hindi po namin kino-question kung ano po yung trabaho ng fact-checker. Mhm. Pero sinasabi ko po itong 4 na instances na ikinukwento ko sa umagang ito, pare-parehong peke. Itong pangalawa naman, sinabi ko raw na Mm. Noche Buena, walang kwenta. Wala po ako sinasabing ganun. Ni Noche, wala po ako sinabi. Ni Buena, wala akong sinabi. Bakit po sila nagkalat ng ganito? Mhm. Hindi po importante sa inyo to. Pangatlo po, ayan po, binaabutan po ako di umano ni dating Pangulong Duterte ng Red Horse. Alam naman po ninyong peke ito eh. Mhm. Hindi rin po inyo pinacheck ito. Kami na naman po ang gagawa ng paraan nito. Pangapat po, ito nga. Nabigla raw po ako, natanggal na pala ako sa Senado, hindi ko pa alam. Madam Fact Checker, lahat po ng ito hindi totoo eh. Oo. So ito pong dalawang natitira, kami na naman po ang gagawa ng paraan para lang ma-take down ito. Yung pong dalawa kasi na-take down na namin. Pero kami lang po ang gumawa. Di po ba kawawa naman kami? Senator Marcolita. Matangin na matanda na kasi Lintor de Zilias eh. Napapagod na daw siya. Anak ng kamote. Hindi alam ni Ellen Tordesillas ang trabaho ng pagiging fact-checker. Ito, kasi sinabi niya kasi kanina, ano ba yung trabaho ng fact-checking? Ito, basahin ko lang. Ang fact-checking ay nangangahulugang pagsusuri o pagbiberipika ng mga katotohanan sa isang pahayag, artikulo, balita o anumang impormasyon upang matiyak kung ito ay tumpak at totoo. Yan ang trabaho Ellen Tordesillas. Casillas pala. Bakit kami yung bigyan nyo ng trabaho? Ikaw nga yung ipipag-checker, anak ka ng kaguwang yun. Ito pa, pangunahing layunin nito ay labanan ang maling impormasyon. Tumutulong itong makilala at itama ang mga fake news, misinformation at disinformation. Oh, yung mga post laban kay Senador Marcolita sa mga Duterte, nakita ho ninyo yun? Hindi nyo tiningnan na fake news yun? Anak kayo ng kagwang. Ito, itaguyod ang katotohanan. Sinisiguro nitong ang mga batayan ng impormasyon, lalo na sa journalism, politika at pananaliksik ay lehitimo. Yan, legit ba yan? Yung mga post na yan? Hindi. Fake news. Ginagamit ito ng mga mamahayag, maging mapanori. Ito sinasabi niya, maging mapanori. Ginagamit ito ng mga mamahayag, mananaliksik, at maging ng ordinaryong tao para maging mas mapanuri sa mga impormasyon na kukuha nila mula sa iba't ibang mapagkukunan. Yung mga legit source, dapat pag nag-post, tingnan mo yung yung source, saan ba galing to. Pag sa Rappler, fake news yan. Pag sa Vera Files, galing fake news yan. Yan ang totoo. Sa madaling salita, ito ay proseso ng paghahanap ng mapagkatiwalaang ebidensya upang kumpirmahin o pabulaanan ang isang partikular na claim. Yan ang totoo. Kaso nga lang itong mga ipipag-checker natin, puro mga fake news maker. Lalo na Rappler, Vera Files, anong matitino nating impormasyon makukuha dyan? Kaya dapat palitan kayo ni Mita, anak kayo ng kagwang Mita, palitan nyo yan. Nakasira sa bayan yung mga hinayopak. Tuloy, Sin. Sige po, Miss Ellen. Opo. Yung ginawa nyo. So, Hindi ko po sinasabi sa inyo, Mr. Chair, kung tama ang ginawa ko o hindi. Kinukwento ko po sapagkat kailangan po namin gawin para hindi ma-mislead ang tao. Kaya lang nagpapatulong po kami sa inyo na sana kahit wala kaming gawin, merong mga opisina gagawa ng mga ganito para sa ating lahat. Correct. Para sa kapakanan ng buong mamamayang Pilipinas. Ito po yung problema eh. Miss Gemma Mendoza. Opo. Hello.
Mr. Chair, thank you. Butang ina, gisang-gisa dito si Helen Tordesillas. Naging espasol si Helen Tordesillas. Gisado! Anak ng kamote, oh. Hindi na sumagot. Okay, ito iba yung sumagot. Pakinggan natin, oh. For acknowledging us. First of all, salamat po sa mabuting senator tungkol na pinakita niya yung mga examples na yon ng potential Utal na, oh. ng fake news tungkol sa kanya, ng disinformation tungkol sa kanya. Siguro po i-explain lang po natin yung proseso. Tulad po ng sinabi ng colleague ko from Vera Files, napakadami po talaga nung volume nung mga nakikita, yung mga kinakalat sa social media. Hindi po namin yung lahat nakikita. And ang isang paraan para tinitingnan namin paano mas marami kaming makita ay humihingi kami ng contributions mula sa publiko. So, pag may in-email po sa amin either through desk@rappler.com or through factcheck@rappler.com, yun po ay tinitingnan ng aming mga fact checker. Ngayon, may sinabi po kanina ang butihing senador na bakit labeling lang ang nagagawa namin. Ito po ay dahil hindi po talaga namin wala po kaming powers to take down. Ang nagti-take down po ay ang Meta, yung may-ari ng platform. Hindi po yung fact checkers. The only thing that we can do. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi nga kayo, kayang mag-take down. Pero kaya nyong ipak-take down. Yun yung punto dyan ni Senador Marcolita. Bakit hindi nyo mati-take down, hindi nyo mapadelete? Kami nga, kaya naming magpadelete, di ba ho? Fact-checker kayo, ang point doon ni Senador Marcolita, alisto kayo. Automatic recommend na ninyo sabi ninyo, hindi nyo kayang mapa-take down, mapa-delete. Recommend nyo sa Meta, maling balita yan. Disinformation yan, fake news yan. Yung disinformation yan talaga yung fake news. Yung misinformation kasi nagkamali ka lang ng post. Nakakala mo ito totoo, yung pala ay mali. Disinformation, black propaganda, sinasadya talagang maliin. Napaka-imposible. Dapat pinadelete na ho ninyo. Ganun ang trabaho ho ninyo, anak ng kagwang. Is to rate the content, yung link po, doon sa sa social media platform na pag-aari lang ng Meta. Wala po kaming kinalaman sa mga ibang platforms din. Mr. Chair, pwede makasingit? Senator Rafi. Yeah, first of all, I would blame Rappler and Ito na, yung kakampi ng Rappler at Vera Files. Si 300,000! Viva Max! Viva Max! Sige na, pakinggan natin si Rap. Vera Files doon sa whether or not they're doing fact-checking kasi hindi naman nila responsibility yun eh. Ang responsibility talaga dapat, sabi kanina, motor proprio, dapat isang ahensya ng ating pamahalaan na magtingin doon sa mga lumalabas sa social media na whether ito ay totoo hindi, at kapag hindi, then agad-agad kumilos, nandiyan naman yung PNP para maka-take down. And I would suggest, lastly, Mr. Chair, siguro total meron tayong national ID system na lahat ng mga magkaroon ng accounts sa social media, whether Facebook, TikTok, YouTube, whatever that is, kailangan mag-present ng ID. Para isang account lang ang pwedeng i-open. Kasi nangyayari kasi, Mr. Chair, ngayon, nakakapag-open sila ng 1-2 sawak account using dummy accounts. And these are the people na nag-umpisa ng mga fake news. Malakas ang loob nila dahil fake yung mga accounts nila. So why don't we come up with a law? Isasama siguro natin, Mr. Chair, dun sa batas na pinapasa mo, each and every person na gustong magkaroon ng account sa social media must register. They have to have the ID. Meron tayong national ID system, so hindi pwede sabihin anti-fraud to. At kapag once na na-register ka sa Facebook, sa pangalan mong yun, hindi ka na pwedeng dumoble pa kasi naka-flag ka na doon. Thank you, Mr. Putang ina, di ako po papayag dyan. Mapupunta naman tayo sa phishing expedition yan eh. Yung phishing identity tip, putang ina, hirap dyan. Cellphone number nga lang ho natin, na malaman nila, wala na. Lahat ng impormasyon makukuha mo na. Ito pa talaga ID. So ngayon yung ID mo, i-upload mo sa Meta. Pag-upload mo, putang ina, ang daming mga hacker ngayon. Sus ko, kawawa ang Pilipino dyan.
Wag na, rap-rap, anak ka ng kagwang, patrabahuin mo na lang. Yung mga FB fact-checker dyan, Ellen Tordesillas at si Maria Risa, hindi ako sangayon dyan kasi yung ID na naman, national ID pa, putang ina. Kawawa yung mga may mga bank account, agay ka! Ubus pera nyo dyan. Magagamit pa ng mga kriminal yung mga ID na yan, i-upload mo sa Mita, pag na ano yan, na-access ng mga hacker, patay kang bata ka. Hindi ako sangayon dito. Mr. Chair. Oh, tama po, maganda po yan. Nandito po yan sa ating... Hindi, ang ano mo na lang, Binoy, gumawa ka na lang ng departamento. Ito, suggest ko na lang, ha. Huwag kang maniwala dyan kay Tulpok. Pang-Viva Max lang yan. Gumawa na lang po kayo ng ahinsya ng gobyerno na yun ang makatutok lang talaga sa FB, sa fact-checking lang, sa social media fact-checking. Pero dapat yung ahensya ng gobyerno, dapat independent yun. Non-political partisan. At hindi pwedeng mag-appoint yung si Bangag dyan. Kaso kasi nasa batas eh. Kung sino yung presidente, siya talaga yung mag-appoint sa isang ahensya ng gobyerno, anak ng kagawang. Yung parang gumawa ba kayo ng ahensya na yun lang. Yun lang ang gagawin. FB fact-checking lang talaga. Pero dapat walang biases. Kasi baka gayahin nyo naman yung ginagawa ng Rappler na kung post against the government, delete, criticize sa government. Pero pag post against sa mga Duterte, kakampi ng mga Duterte, tuloy-tuloy pa rin magsisirculate. Magkakabayas. troll farm, anti-troll farm. Napakaganda po ng mungkahi po ninyo, Senator Raffy. Meron pong hindi nasagot kanina. Opo, maganda po yung tanong ni Senator Marcoleta. Wala po ba kayo talagang kinikilingan sa politika? Ayun. Sa atin pong fact checkers. Potang ina kaya halata na kayo. Ito yung sinasabi ko, yung biases, di ba, no? Yung impartiality, questionably sa Vera Files at saka sa Rappler. Ngayon, ito, hindi nasagot nila kanina. Tanong ni Binoy, patas ba kayo? Wala ba kayong kinikilingan? Una po kayo, opo. Ma'am Ellen, opo. I mean, as a journalist, no, kahit na, kasi marami kasing klaseng journalist, no, dapat kasi non-partisan, di ba? Wala kaming kinikilingan politika. Ang pwede mo sigurong masabing bias kami sa katotohanan. Tsaka sa facts yun ng ano. So, kung saan kami dalhin ng ng impormasyon, doon ang punta namin. Gusto ko lang kasi tapusin yung criteria na ginagamit namin kasi sa dami-dami talaga ng kasinungalingan na lumalabas sa social media. Hindi namin talaga pwede lahat hindi pwedeng iasa. Hindi pwedeng iasa sa fact checkers ang laban sa disinformasyon, di ba? So dapat talaga bawat isa sa atin yung lahat-lahat natin gumawa ng ating para. So di ba nasabi ko na kanina na dapat yun statement of fact, yung hindi yun fiction, hindi yun opinion, yung ang dapat namin i-fact check. Ang pangalawa is yun nga yung relevance, di ba? Dapat may relevance. Ang pangatlo is that timing, di ba? Yung tawag dito, yung hindi history ang aming ipa-fact check na nangyari pa nung panahon pa ni Magellan, di ba? Ganon. So, yung dapat timely, di ba? Yung isa pa is that Hoy! Ang tanda mo na, hindi ka na tumatama. Ang tanong ni Binoy, wala ka bang kinikilingan? Tanggapin mo na, aminin mo, dilawang ka. Mga kaliwang sympathizer ka ng mga kaliwa, anak ka ng kagwang, dami pong pasikit-sikot na utal-utal ka. Pati Rappler. Diyos ko, Ginoo. Kaya dapat ipatawag talaga sa Senado itong anak ng kagwang Mita na ito. Yung fact-checker, may kinikilingan. Ano ba dapat trabaho ng fact-checker, Madam Ellen Tordesillas? Huwag mo kaming guluhin. Ito, ang mga fact-checker ay may pangunahing trabaho na tiyakin ang katumpakan at katotohanan ng mga impormasyong inilathala ng media, politiko at iba pang individual
or organisasyon. Katotohanan ha, katumpakan, kumbaga pagiging legit, katotohanan na impormasyon. Yan yung trabaho mo, ba't mo hindi ginagawa? Yung mga mali-mali, hinahayaan mo. Ang kanilang mga pangunahing gawain ay kinabibilangan ng pag-verify ng mga pahayag. Sinosori nila ang mga partikular na pahayag, statistika, pitsa at pangyayari upang kumpirmahin kung ang mga ito ay tama o mali. Pagsasaliksik, gumagamit sila ng iba't ibang pagkakatiwalaang sanggunian tulad ng mga opisyal na ulat ng gobyerno, akademikong pag-aaral, database, at pangunahing mapagkunang sources para mapatunayan ang impormasyon. Trabaho ninyo yan, hindi trabaho ng netizen na nagpo-post eh. Pagtukoy ng maling impormasyon. Kasi kung hindi nyo magagampanan yan, huwag na tawagin ninyong yung mga sarili ninyo na FB fact checker. Tumutulong sila sa pagtuklas. O, tingnan mo, tumutulong oh. Tumutulong sila sa pagtuklas ng fake news. Kayo ang tumutulong sa pagtuklas, hindi yung magpapakalat ng fake news. Misinformasyon, maling impormasyon na hindi sinasadya at disinformasyon. Maling impormasyon na may layuning manlilinlang. Yan, i-determine nyo ang misinformation at disinformation. Hindi yung i-determine mo, ay Duterte to, okay, goods to. Oy, anti-Duterte, goods to. Oy, galit kay Marcos, bad to. Okay, ninang. Paglalahad ng mga ebidensya, hindi lamang sila nagsasabing totoo o mali ang isang pahayag, kundi nagbibigay rin sila ng mga ebidensya at konstekto kung bakit ito ay naging tumpak o hindi. Tama. Paano mo masabi na fake news? Dapat may rebuttal pala kayo, mga rebuttal ba? No? Pag magre-rebat kayo, dapat meron pala kayong ebidensya na ipapakita na ito ay fake news. Sinabi niyong fake news. O ito, sinabi niyong totoo. O ito yung ano ninyo, dapat meron kayong attachment, dokumento, ebidensya. Hindi lang pala basta-basta sabihin mong fake news kung wala kang ebidensya. But for example, yung post against kay Bangag, di mo pwede sabihin fake news pag wala kang ebidensya. Magpakita ka muna ng ebidensya para masabi mong fake news. Pagsusulat ng mga ulat, naglalathala sila ng mga detalyadong artikulo o ulat na nagpapaliwanag sa kanilang natuklasan at pamamaraan ng pag-verify. Patay kayo dyan. Meron ba kayong mga ulat na bine-verify po ninyo? Sa madaling salita, ang fact-checker ay nagsisilbing tagapagpangalaga ng katotohanan, hindi yung pagtatakip sa katotohanan, hunghang. Tiniyak na ang mga tao ay nabibigyan ng tumpak na impormasyon upang makagawa ng matalinong desisyon, lalo na sa mga usaping mahalaga sa lipunan, mga isyu sa politika. Yan ang trabaho ninyo. Paano gagawin nila yan? Kasi nga, anak ng kamuti, ang purpose lang naman ni Rappler, sirain ang mga Duterte. Ang purpose lang naman ng Verafal, sirain ang mga Duterte. Yan ang purpose nila dyan. Pag ikaw post ka, pabor sa mga Duterte, kakampi ng mga Duterte, pag nagtitrending, putang, i-fact check agad nila, matik. Ayan, didelete yung video mo. Ganun katindi. Yung naalala ko yung pulburon video ni Marlica kay Bangag. Oh, nag-trending yun. Milyon-milyon yung views. Tinik down agad nila. Oh, tinik down. Paano mo masasabing fake news? Dapat pala may attachment ka doon, no? Dokumento papatunay na fake news. Kung sinasabi nilang AI, bakit nagiging AI yan? Bago nyo i-take down. Oh, wala silang ganun. Yung ginagawa nila kay former President Duterte na pinapakalat na namayapa na daw si Tatay Digong. Ang daming biktima nun eh. Mga ganyang post. Basta mga pro-Duterte, hindi man nila tinitik down. Kung patungkol sa mga ito sa kay Madriaga, anak ng kagwang, bakit hindi nyo tinitik down yung pakalat ng mga mainstream media na di umano si Madriaga ay PSG? Na hindi naman PSG. Hindi nyo tinitik down, pinapakalat pa sa mga mainstream media. Kasi nga, ang inyong pagiging FB fact checker ay bias. Para lang kayo sa mga dilawan, mga bubunistang tanganista. Yan lang ang pinoprotektahan ninyo.
Pero pag against Duterte, Inday Sara, Marcolita, kaalyado ng mga Duterte, ang mga post, hindi talaga yan tinitik down. Pinapacirculate, pinapatrending pa ng mga hunghang. Kaya dapat kayo, Ma'am Ellen, bakit Ma'am yan, Lula? La, ako na lang magiging FB fact checker, la. I-recommend mo ako, la. Dahil burahin ko lahat ng page ng mga bangag. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.